Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Wala ba kayo mga kamay? Ayan na naman, ang lalambot na naman kayo. Talaga naman, hapon-hapon. Parang hindi kayo nakakain ng masarap na merienda. Ngayon pa naman umuulan na. Talaga, ano minerienda nyo? Wala Ha? Bilo-bilo? Bilo-bilo? Ginatan yan, ginatang bilo-bilo. 4:35 in the afternoon, magandang hapon po. Welcome sa Serbisyong Kasambahay. Ako po ang inyong Kuya Daniel Rason, mamayang 5:45 ng hapon bago ang itong balita. Siyempre, tuloy-tuloy na serbisyo publiko ang aming ihatid sa inyo. Sabayan po tayo napapanood sa UNTV. Napapakinggan po tayo sa Radyo La Verdad 1350 na malapit ng maging kasing lakas ng mga malalakas na malakas. So, yan. Talagang, kala ba nyo kayo lang malakas? Malapit na. Soon. Yung ating reach para sa ating 50,000K. Abangan nyo ang ating commissioning yan. God willing, within the year. And of course, yung ating pong pag-commission ng iba't ibang mga relay stations natin sa probinsya ay meron na ho tayong mga napasimulan. Anunsyo namin, lalo na pagdating ho ng ating anibersaryo. Live din tayo sa Facebook. Kaya kung nasa ibang panig man kayo ng mundo, yung mga kamag-anak ho ninyo, kagaya nga ng mga nakakapanood sa atin sa Facebook, may mga pinadala sila sa atin na mga request. Kagaya noong isang problema ng isang OFW na nakapanood sila sa Facebook. Pwede din po manood sa untvweb.com. So meron kayong internet, meron kayong access ng UNTV anywhere at ng Radyo La Verdad. Pipili lang kayo dyan kung alin ang manonood ba kayo, makikinig ba kayo. At meron din tayong application, ang atin pong UNTV app. Libre naman ho yan. Pwede nyo pong i-download sa iOS and Android. Kasama ho yan ating mga iba't ibang applications na yan. Pwede kayong manood ng UNTV, makinig ng Radyo La Verdad. Meron ding sariling app ang Wish 107.5. Yan. Wow. So whether AM, FM o atin pong television. Kasama natin ngayong araw na ito, syempre, ang walang kakupas-kupas. So, talagang natapos na ang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, naupo uling bilang kongresista. Bumata na naman ng mga 10 taon. Wow. Nabawasan ng konsumisyon sa pangangampanya. Siyempre, kasama natin ang ating Congresswoman Bernadette Herrera D. ng PH Party List. Magandang hapon, PH. Magandang hapon, Kuya Daniel, at magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. At syempre, Kuya, kaya tayo bumabata dahil marami tayong natutulungan sa tulong din ng UNTV at ng syempre din niyo po. At syempre, kasama ka lagi dyan ang party list ng bagong henerasyon. Kita mo, mga bagong henerasyon talaga itong mga to dahil kami mga lolo na, sila magiging lola pa lang. Kasama pa rin yan sa bagong henerasyon. Anyway, speaking of bagong henerasyon, kasama rin natin ngayon sa serbisyo si Attorney Miguel Inocencio. Tumawag lamang po sa 442-6244 Local 157 upang makausap siya hinggil sa mga problemang legal o kaya ay magsadya sa aming himpilan hanggang alas 6 ng hapon. Bukas naman kung loloobin ng Diyos, makakasama natin doktor ay isang neurologist surgeon. Siya po ay si Dr. Ramon D. Ragos. Yan. Pero alam nyo, kahit na hindi pa po oras ng serbisyong kasambahay, yung ating services dito dire-diretso. Meron po tayong UNTV Action Center. Yan ho ay Monday to Friday. Pwede kayo magsadya dito 8 a.m. to 5 p.m. Pwede din kayo tumawag sa ating mga telephone numbers 442-6254, 442-6255, 442-6244, local 181. Pwede nyo hanapin si Dayan at si Rome. Pwede kayo mag-check ng ating updates sa ating social media accounts. Yan po ay facebook.com/serbisyong kasangbahay at Twitter ang at UNTV_SK. Pwede din kayo mag-email sa amin sa serbisyong kasambahay at gmail.com. Pagka Thursday, yung atin pong 3 to 4 na program dito sa Radyo La Verdad, yan po ay Police at Your Service. Kaya kanina mga kasama natin, bukod ho kasi sa programa ng ating PNP,
sa UNTV na Police at Your Service. May radio program din ang Police at Your Service 3 to 4 in the afternoon every Thursday. Kaya yung mga iba't ibang idinudulog din nila sa ating mga pulis, mga reklamo, yung mga pulis talaga mismong umaaksyon. Matagal na ho yung program na yan dito sa Radyo La Verdad at ganoon din sa UNTV. Sa mga social media account po natin, ipinopost din natin kung sino yung mga doktor na maglilingkod naman sa atin sa mga darating pang araw para pwede kayo magsadya kung meron kayong gustong ikonsulta. Alam mo, Beach, kasi minsan yung pagkonsulta lang kinatatakutan ng mga kababayan natin eh. Totoo po yun. Kasi natatakot sila sa singil. O kasi minsan iba-iba yung paniningil or minsan may idadagdag na naman or may papabili. Yung pala sila rin nagbebenta. Tsaka check up lang, magkano na? 300 ang pinakamababa. Kung ikaw, halimbawa, medyo ang kita mo lang isang araw, 250. Papacheck up ka, isang check up, 300 pesos. Kaya ngayon po yung hinahanap talaga natin, dapat yung mga health centers, andun palagi yung mga doktor para hindi nagbabayad yung ating mga nagkukonsulta. At yun ang ginagawa nyo sa BH Party List. Di ba meron kang mga mobile clinic? Opo, pero syempre in partnership pa rin yan sa UNTV. Yan. Kuya. Sa clinic Umiikot ni din Kuya. kayo, di Opo, ba? opo. Oo. At may libre din dum. Ano ba yung nakalaman sa sa mobile clinic mo? Meron po siyang X-ray, ECG, tsaka ultrasound. Ayun, di ba laking bagay Pero nun? ngayon may bago kaming lalabas sa tulong ni Counselor Kuya Alex Herrera. So abangan natin yun, Kuya, para ma-tie up ulit po I natin. see. Bagong mobile clinic na kasi luma Mas ng malaki, mobile clinic mas malaki. Opo, mas malaki at mas marami na po laman. May dental chair na rin po. Wow. So, Para sa state of the ating art, mga kababayan. Opo. Alright. 440 BH, meron tayong ilang mga paalala at balita sa ating mga kababayan. Mawawala na naman ang suplahin ng tubig ang ilang bahagi ng Mandaluyong at Marikina City simula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sa abiso ng Manila Water, mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Barangay Mauway, Pleasant Hills at Addition Hills sa Mandaluyong, dakong alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes. Samantala, mula naman alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ay nakatakda ang water service interruption sa Marikina City. Apektado sa isasagawang line meter replacement ang ilang bahagi ng Concepcion 1 at Barangay Parang. Yan, kita nyo dito sa atin sa Pilipinas may mga water interruption. Ewan ko lang doon sa pinanggalingan ni Jeff Figueroa sa Canada, isang aming classmate nung high school na naging Canadian citizen na. At isang kasama namin si Lilibeth Hoson dati. Namuntik na sanang naging baka mapukpok ako sa ulo dito. Hindi. Ganun, bakit pa? Ganun si Joseph Miranda. Hindi, sa California naman to, from California. This mga balikbayan, kasama nung kanya ate, si Beth Hoson, na binabantayan si Tess Hoson, binabantayan ni King Santos, ni Jack Malyari, ni Bong Etorma, ni Ricky Ramos at higit sa lahat ni Joseph Miranda. Eto, nagkasundo na po yung lahat ng airline companies Isasama na ho sa airplane ticket ng mga pasaherong palabas ng ating bansa. Naumpisa na to BH, no? Opo, nasimula Meron na kayo nagulat. Buti, pero Yung sa usually terminal pag domestic, fee. pag pauwi, hindi pa rin Kuya. Ganun. Opo, pag kunwari, malis ka ng Manila, papunta sa ibang lugar, okay na covered. Okay. Pero pag mula probinsya, pauwi ulit ng Manila, nagbabayad ka pa ulit Ng doon, terminal fee. Opo, kaya hindi ko alam. Kaya dapat siguro, talagang dapat lahat na ng terminal fees kasama Oo na. nga, kasi dagdag pa sa pila yun Opo, saka makakadagdag din, Abala pa. pati dagdag tao din na nagtatrabaho. Yes, exactly. Pero meron hong ginawang pulong yung Department of Tourism dito with the Civil Aviation Authority of the Philippines. At kasama ho nila yung mga kinatawan ng airline companies. At yun nga ho ay isa sa mga discussion, itong integration ng domestic passenger service charge. Yes. Yan ho yung dinatawag nga na terminal fee. Doon po sa binabayaran ninyo ng mga plane ticket. Kasi ganyan talaga nangyayari pag nanggagaling akong probinsya, ganyan. Alinsunod dito sinasabing kahilingan ng presidente na mapabilis na nga yung proseso ng mga dokumento. Pati na rin yung mga binabayaran sa government agencies. Kasi pagka naaprubahan daw po yan, sa lahat ng paliparan sa buong bansa ay ipapatupad na nila yung ganyan. Integrated na. So wala ka nang ipipila at hindi ka na mangungonsumi pa kung minsan. Kasi minsan hirap pag lalabas ka na naman ng pera. Gusto mo na convenient ka na lang nalalabas ka Nung minsan ang nangyayari sa akin, wala akong dalang peso.
Kasi palabas ako ng bansa. So, dala ko na, nagpapalit na ako. Hindi na ako magdadala ng peso. May babayaran pang, although pwede ka magbayad US ng dollars. Ano? Opo. Kaya lang, yun nga, syempre, iba yung conversion, etc. Tsaka abala pa rin. Talagang pila ka, hindi ka gaya nung, at least smooth na pagdating mo doon, dire-diretso na lang. Yan. So, sana ho ay magkaroon ng katuparan yan sa mga darating na panahon. At yun nga ngayon ay pinifill up pa natin na immigration form. Wala na nga. Wala na yan eh. Pagka ikaw ay Pinoy na dumating dito, arriving Filipino, a Philippine passport holder Resident, as ka. long as you're Philippine resident. Yes. So hindi mo na kailangan mag-fill up ng immigration card. Bibigay mo na lang yung passport mo. Yes. Kaya lang yung ibang mga airlines, hindi pa yata din nila alam. Kasi nagbibigay pa rin sila eh. Sabi ko, wag na ho, hindi ho namin kayo na kasi Philippine passport holder naman kami. Sayang. Di ba? Dahil papel din yan. Ang nabibigay na lang at least yung customs. Pero parang wala na rin customs eh. Unless yung medical na, health na lang. Health. Hindi, unless na may ide-declare ka. Yes. Kung may ide-declare ka, magpi-fill up ka ng customs form. Pero kung wala ka namang ide-declare, wala ka na rin pi-fill up na customs form. Liban na lang kung ma-random ka. Halimbawa na random kang gana, ops, tingnan namin yan ha, buksan mo. Ayun, ganun lang. Yan, samantala, nabalitaan nyo na ho siguro yung mag-asawang binaril ha, doon sa labas ng isang barangay hall sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito hong mag-asawa, galing po ito sa barangay hearing tungkol doon sa umano po ay motorsiklo na kinarnap nitong mga suspect. Pero ang nangyari dyan, paglabas ho nila sa barangay hall, binaril agad sila ng suspect at ginulungan pa ng motor. Yan hong CCTV footage na yan ay naging viral sa social media. Ayan kung nakikita ho ninyo. No? Kaya po, nabuhay na naman ito pong issue ng tungkol sa responsible gun ownership. Pero alam nyo, karamihan ng mga involved sa ganyan, hindi naman yan mga License. rehistradong baril eh. That's true. Diba? Kaya nga ako, yan nasama ng loob ko dito sa mga kapulisan natin, mga pulis natin eh. Kaya malakas loob sabi ko, nila. alam mo kung bakit? Pinahihirapan nyo kami sir na kumuha ng lisensya. Kami nga mas madali nyo matrace pag gumawa kami ng kalokohan kung lisensyado baril namin. Karamihan ang ginagamit naman na baril doon sa mga krimen na ganyan. Unlicensed firearms, di ba? So may makakasama tayo ngayon na Ngayong hapon, BH. makakasama natin si Police Senior Superintendent Jose Malayo, ang Assistant Chief ng Firearms and Explosive Office. Alamin natin kung sino lamang ang papayagan magkaroon ng license to own and possess firearms, ano-ano ang proseso at ang mga parusa sa mga mahuhulihan ng unlicensed firearm. Good afternoon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. I am Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, Wow. Assistant Chief ng Firearms and Explosives. Palayaw nyo, sir, yung Chiquito. You could call me Chick. Ayun, hindi naman sir, chick boy. Ay, iba na, chick lang. Chiquito. Bakit kayo tinawag Chiquito, sir? I think I was small when I was small. Okay. Bigla na lang kayong siguro. biglang laki na lang. Pero alam niyo po, napakagandang nabigyan niyo ho kami ng pagkakataon. Dahil ang dami ko mga kaibigan, laging lumalapit. Alam mo, BH, tinatanong nila, Kuya, kagaya ng isang beses, may pumunta ho sa akin, may warrant of arrest daw siya. Sabi ko, bakit ka nagkaroon ng warrant of arrest? Kasi po, Kuya, hindi ko ho na-renew yung aking lisensya. Hindi niya na-renew yung lisensya ng kanyang baril. For one reason. Ang reason niya, kasi yung kanyang baril nawala na sa kanya. Ang problema, hindi siya nag-file ng affidavit of loss. Pinabayaan niya ngayon na mag-expire yung kanyang lisensya. Nung mag-expire na ngayon, hindi niya alam kasi wala naman siya dun sa lugar, pinadalhan pala siya ng letter ng PNP. Ang sumunod na nangyari, meron siyang search warrant. Ngayon, nung nag-search warrant sa bahay niya, ang nangyari, walang nakitang baril. Kaya lang ho, nakakita ng bala. Yung mga naiwan niyang bala na nandun. So, meron ngayon siyang kaso, illegal possession of ammunition. Yun ngayon ang dahilan kung bakit siya nagka-warrant of arrest. So, marami ho pala tayo mga kababayan na ganyan ang nagiging sistema. Kagaya ni Jack Malyari, hindi ho nag-renew ng lisensya. Kaya sabi ko, nako tol, makukulong ka niyan pagka hindi ka nag-renew ng lisensya. Kaya lang po ang isang reklamo ngayon, sir, napakahirap ho nung mga nakaraang panahon. Sana ho hindi na ganun ngayon. Dahil nung nakaraang panahon, ang hirap kumuha ng LTAP.
Pagkatapos, may mga redundant na mga kailangan isubmit mo. Nagsubmit na ho ako sasubmit pa ako ulit. Sasubmit na naman ng ganito, etc. Ang hirap. So parang mas madali pa wala ka na lang lisensya ng baril. Ganun, kung makakalusot ka, kaya lang, kaso yan. Di ba? So, paano ba ngayon? Kagaya ng ating ngayon ay pinag-uusapan, ano ho ba ang bagong procedure ngayon, sir? Dahil bagong administrasyon, maraming kahilingan ng ating presidente with regard sa pagpapaigsi ng proseso. Mabilis lang ang application Mabilis lang. So, pwede niyo po ba kaming paliwanagan, lalo na yung ating mga taga-subaybay, na alam ko ho ay nag-aabang nito, sir? In line po sa guidance na ating President at Chief PNP, nandoon na po tayo sa direksyon na maging systematize yung process namin. For now, babaligtarin ko lang. Opo. If you will submit your application ng LTOP before 11 o'clock, doon po sa opisina namin, before 11 o'clock AM. makuha po ang LTOP before the close of office. So the same day. One day. One day po yun. Wow! Apply na ako. Nako, ako ilang buwan yata ako bago na-approve Alright. Provided, ito po yung mga Papel. requirements. Which are, ano ang mga requirements pag-apply ng LTOP na dapat kumpleto ka para pwedeng makuha mo the same day? We have 10 requirements actually sa bagong applicants at babasahin ko na lang po ito. Bago po ito, sir. Yung Hindi po mga... ito yung dati pa nating ginagamit pero inayos natin na walang duplications at may mga options. Okay. may So, mga options ito. parang or. Yep. Okay, sige po. Please, sir. Babasahin ko lang 10 po ito. Of course, 2 copies ng application form, Okay. yung clearance from the MTC and RTC or from the NBI. So either So, pwedeng NBI lang Yep. at wala na yung MTC. Yes. Dati ho, kailangan pareho po. So ngayon sinisimplify po Or na natin lang. ito. Or Okay. yung clearance from DI or from the City Police Office sa police. Police clearance ito. Oh, yan. Okay. So or na yan. And then of course yung NP Or din clearance. sin yun, sir. Or po yun. So yung DI. pwede nang, kung meron ka ng NBI, pwede nang i-waive yung clearance na police o hindi po? I-waive Hindi natin pa. yung sa MTC or RTC. MTC, RTC pag may NBI. Okay, pero pagka yung police clearance, Either from the DI, from R2, or from the police station where may jurisdiction sa lugar nyo. so pwede na yon, hindi required na doon ka sa region or district. Basta doon lang, pwede na sa police mismo. Alright, sir. Sige po. And then yung neuropsychiatric exam, Okay. ito yung sa PNP, ang mandatory natin to include yung drug test. Okay. Yeah. Then, identification ng tao nag-apply, pwedeng sa passport, pwedeng sa NSO or your birth certificate. NSO birth certificate. So pwedeng copy lang po ng passport, Yes. sir. Okay. Then, yung isa sa mga na-require namin, I think this is very important, yung certification ng gun safety seminar. Okay, yan. Meron naman tayo mga Tama gun yan. club nito. Tsaka may mga accredited naman po kayo Meron yan. pa to, mga gun clubs, so madali na lang siya. Yung proof of billing, at pag wala naman tayong proof of billing, yung iba ay retired na walang say receipt coming from the companies, yung barangay certification na doon ka nakatira will do. Will do. Okay. And yung valid government ID. So pwedeng SSS ID, pwedeng driver's license. Sir, yun ho bang valid ID na yun? Hindi pa ho ba covered yun ng passport mo? Di ba parang... It's just a way of authenticating yung sa passport, pero madali naman makomplete yung valid government ID. Oo, kasi yung, pwede din Parang postal At least two. Kasi At least, usually naman at least two government IDs. Two government in other IDs. Yun lang ho. At then yung last, yung number 10 is the proof of income. Proof of income. So Kasi- kailangan yun, sir? Para kung So pwedeng parang employment certificate, Yes. ganon. O kaya bank statements natin, pwede na rin yun. Pero paano rin naman sabihin, kaya niyo gagawin yon para malaman kung may kakayahan bumili ng barel, I Ganun po suppose. yan. Ganun po yan. Pero yun bang mag-check? Alam ba niya rin kung paano papagbabasihan kung ano yung income mo tsaka yung barel na ipapalisensya? Bibilin mo. Oh. Wala man tayo in-establish kung magkano minimum na income na isang tao, but doon sa batas, kailangan meron na siyang source of income or capacity to buy the firearms. So, paano kung retired? Hindi nakasama yon, di ba? Yes, sir, kasama na yung retirement order niya, pwede na yun. Kasi wala na siyang, kumbaga wala na po siyang regular na hanap buhay. Pwede yun. Yes. So, you still allow that? Yes, sir. Pwede din po yun. All right. So, paano ho yung halimbawa, dati na akong license, meron na akong lisensya dati. Ba,
meron pang kaibahan yung requirements ko para makakuha ko ng LTAP? Kasi meron pa po na walang LTAP pero dati na siyang gun holder. Meron na po siya mga rehistrado na dati na mga baril na nasa pangalan niya. Hindi pa lang niya na i-renew for the reason na kailangan bago ka maka-renew, mag-LTAP ka. Pareho din po ba ng requirements? Yes, bali ang proseso natin ngayon, if you have already your firearms before, Yes. licensed firearm, dati kasi license lang. Yes, You cannot renew your licensed firearms if you do not have The LTAP. Okay. LTAP muna bago tayo maka-register ng firearm. Pero kung yung LTAP po, pareho rin lahat ng 10 requirements na yon even if you have registered firearms before. Ganun po yan. Okay. So ngayon ho, wala pang plastic. Wala pa tayong Basta plastic. certification lang yon. Magkano ho ang LTAP, sir? Nagbabari po tayo sa LTAP kung anong kukunin mong Type. license or type 1, type 2, type 3. So, meron tayong minimum na 1,000 for civilian. Pag ikaw naman is from the government, it's 50%. Kalahati nagbabari lang. po tayo. Alright. So, pwede ho bang mag-apply ng, meron bang yung sa type, kasi type 1, ilang baril ho ang pwede doon? 1 to 2 firearms. 1 to 2. Type 2, Type 2 is 3 to 5, 3 to 5. Yung type 3, 6 to 10, 6 to 10. Yeah. And then, 10 to 15, yun ho yung type 4. type 4. Then we Okay. have the last is type 5. Ito po yung sa mga collectors. Type 5. Okay. So, ito po, sir, meron bang nagpagkakaiba sa requirements kada type? O yung sa LTAP ho natin, isa lang yung LTAP, whether ano man yung kukunin mong type doon, pareho lang din ang requirements. Yeah, generally, yung 10 requirements, yun po yung i-require. Para sa lahat ng type. po yun. Okay. Nagbabari lang siya pagpasok mo ng type 5 when you go for some licenses. Say sa type 5, another requirements para satisfy mo yung type 5. Okay. Pero sir, may qualifications yun, like kung sino yung pwede mag-type 4. Kasi anong justification ba't kailangan may 5 hanggang 10 baril? Meron po yun. Kunwari, bakit mapapayagan na yung isang individual kayang mag-type 4 na firearms? Unang-una yung capacity niya to pay for the licenses because it requires a lot of money to maintain a firearm. So, hindi isang need niya. Meron din yun, say, if you're a collector, may mga Sa other type 5 yung requirements sa collector, type sir, di ba? 5, Oh. Okay. Yung sa iba, type 3, Civilian type lang. 4, Oo. civilian. Halimbawa, bakit kailangan 5 baril mo? Kasi ako halimbawa, kagaya ko halimbawa, 5 baril ko halimbawa. Kasi meron akong pang-carry, may panglaro ako, meron akong pang-backup. Yun yung reason mo, di ba? Pero paano ini-apply generally? Kaya tatanong po ni BH. Yung may mga shooters, Yan. yung mga enthusiasts yeah. natin kasama Okay. doon. Mm-mm. But then again, we Approve mo yun. situate na kaya mo rin yung bayaran yung firearms mo. Because ang trending ngayon, sa dami-daming baril, pag nagkabayaran na, they would like to reduce the number of firearms to maintain. Wala ho bang discount pagka halimbawa lumagpas ng 2 yung baril mo? Wala bang discount yung next register? Wala po, fix po yun, nasa schedule of fee po namin. Hindi pwedeng manghingi. Joseph, luma pala tayo dito. Hindi tayo pwedeng manghingi tawad. Walang discount, walang tawad. Pero yun hong lisensya, kasi iba ho yung LTAP kaysa ho doon sa mismong gun license. Tama po ba yun? For now, ang tawag na natin sa authority to carry your firearm, even to possess your firearm, is registration. O yung registration mo, kasi parang halimbawa, iba ho yung LTAP, binibigyan ka ng karapatan na magkaroon ng barel. Pero kada bili mo ng barel, irerehistro mo yung, kumbaga sa sasakyan, rirehistro mo yung sasakyan mo. Yes. So, iba rin ho yung rehistro, di ba? Kada isang barel. Iba po yun. Dati kasi magkasama na no? So, meron ho bang pagkakaiba rin ng bayad doon? Iba po yung bayad sa registration of firearms doon sa bayad ng LTOF. So ang relationship nila, you cannot have your firearms registered if you do not have the LTOF. Yes. Unlike before, that registration of firearm is the same as the license that you will possess. License to possess, yun yung license mo para magkaroon ka. Pero yung registration mo is for the specific gun na irerehistro mo. Ganun po yan. And it varies din po ng babayaran depende sa kung anong klaseng baril. Ganun po yan. Pero sir, paano mo ngayon ma-encourage or paano mo maiiwasan na hindi nagpaparehistro or hindi kumukuha ng LTOP yung mga taong may-ari ng baril? Binibentahan sila or nagkakaroon sila ng baril through illegal means. So, paano
di ba hindi mo alam paano, pwede silang bentahan kahit wala silang lisensya syempre dahil magkakalisensya ka lang pag may baril ka na, ano bang sistema? Unang-una is bago sila magkaroon ng firearms na registered, they must have LTOF. Okay. So kung merong binibenta sa kanila na baril at alam nilang wala silang LTOF, they are not authorized to possess. So meaning, Hindi ka dapat bentahan. Hindi ka ganun po yun. bentahan. Sa kaya pa, halimbawa sa mga gun store, bago ka makabili, pe-present mo yung LTOP mo. Ganun po. Nasusunod naman to. Nasusunod po yan. Okay. So, pero ang isang istorya ho ngayon dito, sir, meron ho kasing mga, like halimbawa, yung mga baril na nag-expire na. Ano ho ang rule natin ngayon? Ilang taon pwedeng expired ang iyong baril, lisensya ng baril mo dati, para pwede mo pa siyang i-rehistro ulit? Meron po bang amnesty ngayon, sir? Yung amnesty natin wala pa po yon. But then yung lahat na na-expire na firearms in 2014, pwede pa nating i-register at this time. Ulitin ko po, lahat na na-expire na firearms in 2014, pwede pa nating i-renew ang kanilang registration. Bakit ho Kasi yung kung- 2013? Hindi na ho 2013. pwede? Meron po tayong legal implications dito because we are now implementing the RA 10591 which took effect last 2014. So covered po tayo sa 2014 So dapat yung 2014 lang na nag-expire, yun lang ang tatanggapin po ninyo. for registration po. So what happens dun sa mga firearms 2013? before 2014? May procedure po tayo na supposedly sinusurrender po nila yung firearms Or magbigay ka ng affidavit of loss kung nawawala. kung nawawala. Kung Kasi nawawala. yung iba ho nawawala kaya hindi na nila ni-register ulit. Yeah. O kaya yung iba naman ay decommissioned na. Kumbaga parang hindi na pwedeng gamitin, nasira na. Pero hindi pwedeng hindi mo pa rin sasabihin sa i-report sa pulis na sira na ho ito at eto ho sinusurrender ko na. Kailangan yung sira i-surrender pa rin. Ganun po. Hindi ba ganun yun? Ano? So, paano ho ngayon? Wala bang pwedeng gawin yung mga 2013 pababa? Wala ba kayong binibigay na amnesty para ho dun sa bagay na ganito na? Kasi halimbawa, talaga hong na-overlook ko or kaya somebody went outside the country, kagaya no Jeff Figueroa, hindi niya na na-renew dito. So, 2013 pa, nag-expire na po. Gusto niya ma-renew niya ngayon, wala ho bang special cases and considerations? Actually, ongoing po yung revision natin sa IRR ng 10591 and I cannot confirm yet kung mayroong approval for the amnesty. Mm-mm. But doon sa nag-expire na in 2013 and below, supposedly surrender to sa police station or kahit saang police station na malapit sa bahay nila. So, kinakasuhan niyo ho ba yung mga hindi nag-renew ng lisensya? Meron po kami tinatawag na Oplan Katok to advise them to renew their firearms muna. So natatrack nyo ito? Opo, Sir? may record po tayo dyan. Paano ho kung 2013 pa nag-expire? Di halimbawa, hindi nyo naman pwede sabihin sa kanila na rehistro nyo kasi nga hindi naman siya allowed dahil 2014 pataas lang. Ano ho gagawin doon sa mga nag-expire ng lisensya ng 2013 na? May procedure po tayo doon na Para pwede nila ipakulong. i-deposit yung Hindi naman ho papakulong agad. may process po tayo. Hindi naman... Baka masama ako doon. Hindi So 2013 lagot ka. Hindi pa naman. Hindi pa. Last year lang. Pero anong tracking nyo dun sa mga walang license? Mga ilan ba ang may ari ng baril na hindi lisensyado? Ma'am, doon sa mga taong walang license, categorically, hindi namin matrack yun based on records. Kasi hindi nga lisensyado. Yun nga eh. That's But the then, problem. the community has to to contribute for that. Kung alam nila may mga tao may Magsumbong. baril at wala naman itong lisensya, lalo na yung mga abusado, they have to report it to the police. Hanggang yun, tama pa rin po ba ngayon ina-apply pa rin na yung mga high-powered firearms na nasa iyo, hindi mo na pwedeng ibenta? On Ngayon, kasi dati po, ganun sinabi sa akin ni mga general na nakausap ko. Kung halimbawa, rehistrado sa'yo, high-powered. Kung halimbawa, Armalite, M16, nakarehistro sa pangalan ko. Hindi ko na daw yun pwedeng ibenta kahit kanino. Sa akin na yun forever. At kung halimbawa naman, gusto kong bumili, hindi na rin ako pwedeng bumili ng high-powered firearm. Okay. So for now, wala na po tayong term na high-powered. Categorized po ito sa small arms tsaka light weapons. Okay. Yung high-powered before is termed as light weapon A or B. But then, tama po yung sinabi nyo, pag ito ay na-expired na, pwede mong i-renew as the original possessor. Yes. But Hindi mo na pwede ibenta.
we are into the revision ng IRR na hindi na pwedeng ibenta po yun. So On the revised IRR. sa revised. Opo. Pero hindi pa nare-revise, ganun ho ba? Ongoing po yung mga revisions natin. So kung ongoing pa lang, pwede ko pang ibenta, ganun ba ho? We'll check that out. Kasi hindi pa nyo nare-revise di ba? Pwede pa yun. Ibig sabihin, pwede pa rin akong bumili. Hindi na pwedeng bumili ng ano ngayon. Ng, Hindi pa naman ho nare-revise ulitin ko po, we'll check out doon sa laman ng ongoing revision ng IRR. But legally kasi, kung hindi pa ho effective dahil hindi nyo pa nare-revise, I should be allowed. Yeah. Di po ba? Ganun yun. Kung baga technically speaking, ano ho. So, ang binibigyan ho ngayon ng karapatan naman na magkaroon ng permit to carry. Ito ho ay sino at papaano ho mas mahirap kasi minsan habang humihirap ho ang proseso, mas nasa shy away yung mga iba na maggawin nila yung legal na proseso. Ngayon ho ba madali nang kumuha ng permit to carry firearms outside of residence? Meron tayong mga requirements at names of profession na pwede nang mabigyan ng permit to carry without undergoing Tedious masyadong yung sa process. tawag nating threat assessment sa subject ng background investigation. So nasa IRR na po natin sa bagong batas. So, Defined na po yung mga So profession. hindi na po kailangan ng sinasabi nyo mga threat certificate na minsan niloloko lang din. Kunyari meron akong May threat. death Ganun. threat, ganyan. Pwede na ho. Kasama yon doon sa mga tao o sa profession na hindi naka-specify doon sa batas natin. May sets of profession identified na hindi na kailangan ng threat assessment. So kagaya po ng journalist kasama ho dyan. Kasama Dapat. doon yung priest, Marami kaming threat. lawyer. So nandoon naka-specify, pwede So, ko na memorize lahat. So priest, lawyers. Yan, nandoon po yun na. Iba pa ba yung permit to transport? Di ba meron pa? Iba yung permit to transport Iba pa yung from permit one to place to transport another lang yun. Magka-firing range Yes, ka. oo. Iba yun sa permit to iba pa rin carry. yan. Iba yun sa Opo, PTC. Iba pa PTC, Yes. tapos meron pong permit to. So, dapat lahat yun meron ka. Yan po, ma'am. So, kahit may permit to carry ka, dapat may permit to transport. Hindi, wala na. Pag may PTC ka, So, pag may PTC ka, yun tama na yun, sir, di ba? Yeah. Pag may PTC ka, yun na yun. Yun Dahil na yung yun. paggagamitin mo pang transport. Pero pag may permit to transport ka lang, it's Hanggang doon specified from which place to where place. Yeah. Tama po ba yun, sir? Tama po yan, tama po yan. Talagang... Enthusiast talaga si Kuya. Hindi kasi pumuputok tayo ng sa firing range. Kaya medyo nakikiusap tayo sa Papa, pwede mo ba ibiyahe to? Ganun, parang kasi minsan wala naman hindi kasi pwedeng, hindi ho allowed na ngayon bang ilagyan ng PTC ang shotgun? Let me check. I'm not too sure with the shotgun. Kasi po, halimbawa, 'di ba, meron tayo sa practical shooting, meron tayong ng shotgun eh. Hindi na ako makalaro ngayon ng shotgun kasi medyo baka wala ako. Dati may PTC ako ng shotgun eh. O ngayon wala na, hindi ko na mailaro kasi nga permit to transport na lang kailangan mo from one place to another. Pero dati ho binibigyan ng PTC. Ngayon po hindi nyo sure kung I'm not too sure. pwede. Yung PTC doon po yung sa ibang office, hindi po yung under sa office namin. But we'll try to I check. see. We'll try to check. So, ano ho ngayon ang kumbaga possibility na magkaroon kayo ng amnesty with the loose firearms? Kasi ho, marami pa rin ang mga loose firearms. Pero kung mabibigyan sila ngayon ng chance to register, makakuha ng LTAP sila na madali and register their firearms na loose, ay siguro ho marami nang namang lilitaw na magre-rehistro, lalo na ngayong nakikita nila na pinaiigsi ang proseso. Meron ho ba tayong nakaabang o nakaschedule na amnesty na pwedeng intayin? For now, sir, wala pa tayong fix or confirm na amnesty because may mga procedure pa tayong sinusunod. But we'll bring it to the decision makers of the PNP kung pwede tayo magpa-amnesty. Yeah. Maganda kasi yun para at least parang ma-lure mo na lang sila to register. Oo. Kasi mas magandang naka-register sila, mas alam mo kung ano activity ng mga baril na yun. Okay. Agree po dyan. Question, sir. Yes, sir. Paano ho dapat dinadala ang baril na mayroong permit to carry? Again po, nakaspecify yun lahat, nakabag po ito at nakatago yung mga baril na may permit to carry. Kasi sa Texas, sa Texas, ang kanilang rule, pagka may permit to carry ka, licensed gun owner ka, dapat nasa bewang mo at nakalabas para alam na may baril ka. Ngayon dito sa atin, di ba, pagka ganyan ang ginawa mo, huli ka. Opo. Di ba, kahit na may PTC ka.
hindi dapat ka na, hindi ka naman lespo, tapos nakapamewang ka, nakalabas yung sukbit mo, kaya dapat nasa bag. Yeah. Sir, hindi ho ba impractical naman na nasa bag? Kasi ganito lang po, siguro alam nyo bilang pulis, pagka makikipagbarilan ako, kukunin ko pa sa bag yung baril ko, parang patay na ako bago ko makukuha yung baril ko. Lalo na ako yung bag ko medyo mahirap bunutin. May zipper pa. Di ba sir? Sir, pumuputok kayo sir. Di ba parang may zipper yung bag mo. Lalo na backpack. Paano ko bubunutin yun? Pak, tinamaan na ako kagad Hindi ko pa nabubunot yung baril ko. O kaya kung halimbawa naka-clutch bag na ganun, bubunutin ko sa clutch bag ko. Minsan yung clutch bag, medyo komplikado. Medyo, naintindihan nyo naman po gusto ko sabihin sir. Please, But, opo. I think sa personal personal mo na training kasi dumadaan naman sa gun safety seminars, may mga bagay talagang saan mo ilagay yung baril at pag may incident, automatic na yung maging muscle memory mo na lang yan. Talagang shooter si sir. Sir, eto sir. Pag nasa kotse ang baril, ang kotse ho ba'y nagsisilbi pa rin extension ng bahay, batay sa bagong batas, na pwedeng sabihin, wala nga ho akong PTC sir, pero nasa auto ko naman ho yung aking baril. Ang auto ko ho ay extension ng aking bahay. Kaya ho, kahit wala akong PTC, nasa bahay ko lang naman, hindi ko naman ho inilalabas. Makakasungan nyo lang ako ng illegal o yung parang hindi naman illegal possession kasi hindi naman siya illegally possessed. Pero dahil wala akong PTC, kung ilabas ko to ng aking kotse, pwede po ba yun? May decision na po dyan ng Supreme Court na ang sasakyan ay hindi extension ng bahay. Yan. Mabuti maliwanag kasi dati ho, bago lumabas ang desisyon ng Supreme Court, pinag-uusapan ho yan. At dati, ang kotse ay extension ng bahay mo. Tama po yan, sir, no? Yan. Mabuti maliwanag kasi baka mamaya nakakalimutan na natin. 'Di ba? No? Alam mo niyo no, patay lang alang katwiran 'Di ba? Parang ganoon, parang nangangatwiran. Sa checkpoint, sir, pag na-checkpoint kayo, pwede ho bang yung aking compartment ay pabuksan para makita kung may baril ako doon? O yung hong aking baril, dapat ay makita niya lang na nakahandarat doon sa aking auto para niya ako hulihin. Pero kung halimbawa, nasa loob ng aking clutch bag o kaya nasa loob ng aking console, hindi ho pwedeng sabihin na nagche-checkpoint na pulis. Pwede ho bang pakibukas yung console nyo? Pwede ho bang pakibukas yung inyong compartment? Nandun sa compartment ko yung aking Armalite. O nandun sa console ko yung aking 45. Ngayon, pinabuksan. Sir, pwede ko bang sabihin, sir, hindi ho pwede sa checkpoint yan dahil plain view lang ho ang checkpoint. Di po. Ano po ba rule? We follow the plain view doctrine. Yan. Kung ano po yung pwede lang makita sa general view. But then, if you have the information that this person is kumbaga notorious at may report na armed and dangerous, tatanungin pa rin namin siya kung pwedeng buksan. Kung bubuksan niya at nakita yung baril, we have to arrest Pero him. tatanungin nyo lang, sir, kung pwedeng buksan. Pero pwede ko sabihin na, sasabihin ko, sir, bawal ho yan sa checkpoint Hindi nyo ako pwede pilitin. We will respect that. Ayun. So hindi nyo naman ako babarilin. No. So hindi nyo sasabihin lumaban ako ha. Meron po kaming procedure sa inakosting lalo na sa checkpoint, so we are observing that. Sir, ngayon may mga nakikita ako nagche-checkpoint nasa dilim. May nakikita ho ako nagche-checkpoint ngayon na hindi naka-uniforme. May nakikita ho ako nagche-checkpoint na basta na lang susulpot. Tama ho ba yun? I-report po natin sa police station na may jurisdiction because baka hindi tunay na police yung nag-checkpoint. Yan. Dahil ang tunay na pulis na nagche-checkpoint, Naka-uniform, may marked sa vehicle? lighted area, sa marked vehicle at may official na kasama. May official at then yung lighted areas. Tapos Lighted. nakalagay na checkpoint. Nakalagay na checkpoint. O yan. Mabuti yung maliwanag. Diba? Kasi nung minsan, chineckpoint ho ako dyan Na-checkpoint ako. Sabi sa akin ng pulis. Nakasombrero kasi akong gano'n Sabi ng pulis, sir, checkpoint lang ho. Ilaw-ilaw. Tapos sabi, sir, pwede ko bang pakibukas yung console? Sabi kong gano'n. Sir, bawal ho yun, sir. Sabi niya gano'n sa akin. Ay, sir, baka sakali lang. Pero tama ho yan, di ba? Hindi pwedeng unless na sasabihin nung teka muna, may timbre sa amin Ikaw ganito, ikaw ganon. Kailan ho pwedeng pababain sa sasakyan ang isang chine-checkpoint na baba ka ng sasakyan?
Doon sa established procedure namin, wala naman supposed din unless meron ka talagang probable cause na itong tao ang sinusundan. And this reported as armed and dangerous, lalo na pag may crime kung saan siya dumaan. Nangyari. Yeah. Ngayon kung insisting siyang ayaw niyang bumaba, we could apply for search warrant. So kailangan meron pa rin search mag-a-apply ka ng search warrant. So ang search warrant naman ano yun? Sasabihin ng maghintay ka dyan bago mag-a-apply kami ng search warrant. Kung sabihin ko, sir, nagmamadali ako. Paano ho yun? Doon na Mag-a-apply pa kayo ng search warrant. Wala ka na. Saan search warrant mo, sir? Apply muna ako, dyan ka lang. Pwede ho ba yun? magaling po mag-influence ang mga police. So, kakausapin po namin sila. Ipipremise ko po ulit, lalo na pag may report na may dumaan Yes, sa sakyan, the same description, so we have to check also. Kasi magaling kayong mag-imbita eh. Kaya parang, pwede ho ba namin kayo maimbitahan sa presinto? Siyempre ho, di ba, pag iniimbita, pwede kang tumanggi pag iniimbita ka. Pero minsan, pagka nag-imbita, parang hindi ka na pwedeng tumanggi. Di ba, ganun. Pero karapatan mo yun, tumanggi ka. Lalo na ba sa panahon ngayon, kuya? Hindi Nakatakot kasi tumanggi. invitation lang eh. Ang invitation, dapat pwede ako magsabi na, sir, busy ho ako eh. Pwede ba next time na lang? Di ba pwede yun, sir, no? Right. Yan. Okay. So maliwanag ha. Nakita nyo talagang ang galing ni sir sumagot. Talagang kita nyo si sir. Sir, pakita nyo nga batong-bato kayo, sir. Uso ba ngayon, sir, yan? Sir, uso ba ngayon? Nakauso ba ngayon? Ang alin po? Sir, tanggalin yung sombrero nyo, sir. Yan. Kita mo. Iya! Sabi sa'yo kaya mo ba to? Yan. Di ba? Bagay, sir. Uso ba ngayon sa PNP yan? Ganito na po ako noon pa. Dati pa. Nauna kayo. Nang gaya lang si General Bato. Pareho kami noon pa. Saan po ba kayo dating province? I'm from Visayas region sa Negros Oriental, but I was Negros. assigned in Mindanao. So, this is my first 6 months in Camp Crame. 6 months dito. First 6 months sa Camp Crame. Sir, welcome ho. And sana ho, lagi namin kayo makaugnayan para kung may mga tanong, may maklaro tayo. And we really appreciate dahil you have explained well kung ano ho yung mga dapat na procedures. We're looking forward na matulungan po namin kayo for the information dissemination. Kung meron ho kayong gusto ipaalam sa ating mga kababayan, especially with regard to yung licensing, etc. Please feel free po para mai-anunsyo natin sa TV and radio. Marami pong salamat din sa support. Thank you, sir. Yan. And sana manalo na ang PNP sa UNTV Cup. Good luck. Si Police Superintendent Jose Chiquito Malayo, malapit na ho siya ngayon, ang Assistant Chief ng Firearms and Explosive Office. Dito pa rin sa Serbisyong Kasambahay at 5:16 sa amin pong pagbabalik. Libreng serbisyo na sa Service on the Dot. Huwag kong aalis. Babalik po kami. 5:21 in the afternoon. Welcome back sa ating po serbisyong Kasambahay. Kasama pa rin po ninyo inyong likod, ang inyong Kuya Daniel Razon with ating hong BH representative, ang ating pong bagong henerasyon party list representative, si BH. BH pa rin siya kasi Bernadette Herrera siya. So, tawag namin sa kanya BH. Pero syempre, congresswoman siya kaya representative. Parang Kong, no? BH na lang, kuya. Oo, si BH parang big house ang dating eh. BH, bagong henerasyon. Yan. Bagong-bago naman, bagong henerasyon naman ang dating. Service on the dot kagad tayo. Hataw. Si Manny Benitez kasama natin, 49 years old. Hindi ko alam anong nangyari dito kay Manny. Manny, anong problema mo? Ito po na dahil sa yung sa arthritis ko bumili ako ng gamot na natuklasan ko sa internet. Yun po pala ay steroid, sabi ng isang doktor. Lumabo po yung mata ko. Tapos mahina po yung katawan ko ngayon. Tapos dumami yung mga arthritis ko dito. Ganyan. Naku, yan ang lesson ng pagsa-self-medication. Hindi tayo doktor. Pangalawa, hindi ho tayo pharmacist.
Diba? Dahil hindi natin alam kung ano yung mga gamot na iniinom natin. Minsan alam nyo, tayo mga Pilipino, mahilig sa self-medication. Dahil sinabi ni Lola, sinabi na balitaan dun sa kapitbahay, alam nyo kasi ang komposisyon ng katawan natin tao, iba-iba ho eh. Meron ho akong ginamit na pabango. Ang bango sa akin. Sabi nung nakaamoy, ano yung pabango mo? Ang sarap ng amoy niyan. Sabi ko, ganun. Bumili siya. Ginamit niya. Pagdating ko sa kanya, ang baho ng amoy. Ang panghin ang amoy. Chemicals kasi Sabi niya, yan. bakit ganun? Bakit sa akin? Sabi ko, abay malay ko ba kung umiihi yung balat mo? Meron ganun. Ako pa sinisi. Yun naman talaga yan. Binigay ko eh. Pero ibig sabihin lang, ganun pala yun. Hindi pala pareho yung amoy ng pabango sa pare-parehong tao. May sweat kasi kuya na component eh. So Oo, depende kung oo, iyang sa'yo diba? yung pabango or hindi. Same with different kinds of medicines. Well, that's a difficulty with internet. Dahil nga mahal din magpa-check up, gagawin mo, mag-internet ka na lang, baka may sagot ka dun. So I think that's what happened to man. Mahal din mag-internet ngayon. Ang bagal pa. Walang kakwenta-kwenta. Kasama ho natin ngayon si Dr. Imelda Edodolion ng isa pong medical director ng Holistic Integrative Case Center. Magandang hapon, Dr. Imelda. Hello, good afternoon po. sir. Napakabata nyo naman naging doktor. 18 years old pa lang po ako. Oo Joke nga eh. Oo nga. Hindi, pero nasa mukha nyo. Kasi alam nyo, gusto ko talaga maging doktor eh. Hindi Kaya ko alam naman mo, po huli ang lahat. naging konduktor ho ako. Ibang napuntahan ko. Pero hindi naman ho ako nagsisisi. Pero ika nga ho, isa ho yan sa aking mga pangarap nung ako'y bata pa. Pag tinatanong ako, what do you want to be when you grow up? Lagi sabihin ko, I want to be a doctor. Kaya ho, marami akong palakang napatay. At saka mga manok na inopera. Yan. Pero bakit ho kayo Integrative Care Center nandoon? Ano ho ba yung inyong center po na yan? Yung center po na yan, medyo kakaiba po. Dahil Oo. ako po, conventional doctor po ako dati. Okay. Conventional doctor meaning ako po isa sa mga nagbibigay ng mga tablet-tableta po dati. Nagtapos po ng 10 years medical training. Wala naman po talaga akong balak maging integrative doctor po before. Ano ba kaibahan ng integrative doon sa doktor na yung parang western ang practice nila? Opo, ang integrative medicine po, sir, ito po Kuya yung- na lang po, tawag niyo siya. Total, Kuya. mukhang higit na napakatanda ko po sa inyo. Talagang mukha ko na hong anak kayo eh. Oo. Ang integrative medicine po, ito po yung matalinong paghahalo ng conventional medicine at saka po yung alternative medicine. So parang combined. Yes. Hindi Yeah mo po. inaabandon na yung conventional, Totoo. pero ini-introduce mo naman yung integrative, yung alternative medicine. Yes. Oo. So may tableta pa rin? Or? Meron pa rin po. Kung kailangan po, meron pa rin po. I see. Yes, I still do it. Opo. So, kayo Team Huba, hindi nyo i-advise yung mga ganyan na kumukuha ng diagnosis sa internet? Ay, kung ako po ang tatanungin, hindi po talaga. Hindi ko po i-advise na magsa-self-medicate po tayo kasi ang dami pong pwedeng factors na makaka-interfere po dun sa gamot natin at saka marami pong pwedeng mali pong ginagawa po yung pasyente na hindi po nila nare-realize na pangit ang nagiging epekto po sa kanilang katawan. So katulad sa case ni Manny, Yes, doktora, precisely paano po ang natin siya pwedeng matulungan? Kahapon po nung nakapag-usap kami, nakita ko po na ang kanyang kaso po ay yung tinatawag nating gouty arthritis. Gouty. Gouty arthritis. Ano ho ba ang kaibahan nun doon sa ibang arthritis? Ang gouty arthritis, ito po yung nagkakaroon po ng mga accumulations, kaya po meron po siyang Bukol. parang mga bukol po dito. Meron na po siyang mga accumulation po, iyan ang tinatawag nating uric acid. Opo. Parang kay Diego Castro III. Oo. Ganyan yung namamagay siko, di ba? Nagde-develop yung napakasakit po niyan dahil Aray ko. namamaga po yan. Kaya sila yung iba naman, inom ng pain reliever. Tama po. Nasisira naman ang atay at saka bato. Opo, totoo. Kahit po yung hibla po ng papel at saka buhok, masagi lang po yan. Ang sakit Dahil na. mataas ang uric acid Dahil nila. po mataas ang uric acid nila. Tumataas po ang uric acid dahil po hindi po nila nare-realize to, but the main cause of hyperuricemia or gouty arthritis is the diet. Diet Diet. po talaga. So kapag kahit po yan
inuman po natin yun ng gamot kada oras, hindi naman Hindi po mo talaga binago yung yan. diet Opo. mo. Kung hindi po binago yung diet, parami pa rin po ng parami yung mga bukol. Taas pa naman ng uric acid ko ngayon. Kasi sardinas ko. Kasi sardinas lang ang madaling ulamin. Oh. Pero ikaw, magpa-prescribe ka pa rin na uminom ng gamot pampababa ng uric acid. Actually, for Sa now, integrative approach. I may give po. Pero may iba silang ini-introduce. Approach. Opo, meron po tayo. So anong gagawin po natin dito kay Manny? Bukod ho doon sa unay pagbawalan siya na magse-self-medicate next time. Opo. Wag po tayo mag-self-medicate, sir. Yun po yung pinakauna nating kailangan pong baguhin. Madali naman po kaming kausapin. Pa-check up lang po kayo sa doktor para po mas alam po natin yung mga pwede po nating gawin. And then we need to really inform him about the diet. Kailangan po natin maisa-isa kung ano po yung mga Hindi dapat kainin. pagkain na hindi po dapat kainin. Ano bang sample na matataas na nakakataas ng uric acid? Yung mga nakikita ninyong madalas kinakain namin na yung pala mataas ang uric acid. Totoo po. Kasama na sardinas. Totoo. Aray, Sardinas po. Sabi ko na. Ako pa naman, sardinas din ako, kuya, sa umaga. Oo, diba? Sarap niya sa mainit na pandesal. No? Tsaka mainit na kanin. Totoo, Oo. totoo. So mataas ang uric acid. Mataas ang Ano uric mang acid. dilata? Ganun ho ba? Even tuna po, mataasin po ang uric acid niya. Oh, naku ng tuna Kahit pala. oh. sashimi yan? Kahit po salmon, mataas po. Oh, tuna, salmon. Opo, Yun pa naman tuna, ang kinakain ko. Tuna, Akala salmon. natin healthy, kuya. Oo, kasi Mataas para pala wag daw si akong uric tumaba, acid. tuna na lang. Opo, totoo yun. In fact, nagbigay po kami sa kanila kahapon, itong mga to, yung mga diet po na mataas ang uric acid. wala na Tapos akong ginawa po makakain natin, dyan, kuya. ayan. Ayan. Isa-isa po Oh, natin. Ano yung BH? Anong mga, yung Fish, lahat puro kinakain mo? sardines, Oh. liver, calf's liver, Ay, hindi ako kumakain mushrooms. yan. Ako, mushrooms, Naku! kuya, favorite ko. Ako din, mushroom soup. Sweet bread, Sweet bread, Lahat po ox ng mga liver, tinapay. ox spleen, pig's heart, di naman kumakain yan. Oo. Pig's spleen, brewer's yeast, Opo, nakikita sa tinapay. at saka baker's yeast. So, pati Yes po, tinapay. Opo, lalo na po yung mga matatamis. Naku naman. Sarado nyo na, Daniels. Biglang ganyan. Ang fish, kahit anong fish or sardines lang naman. Yung mga red meat fish. Kasi may red meat din po sila, may white meat. Ayan, so ayan, may listahan na yan. Oh, ayan. Opo, yan, So yung yan, mga yan. Manny, ang kakainin mo lang tubig. Oh. Inumin mo na lang tubig at saka kumain ka ng yelo. Ang hirap din talaga pero kung gusto mong gumaling, dapat iwasan yung mga hindi tama. So, pwede mo bang maipadala namin sa inyo to't inyo pong matulungan natin si Manny? We will be very happy to do so po. Opo, please, Doc Medi, ang inyong palang panayo. Doc Medi. Yan. And of course, saan ho ba kayo pwedeng puntahan? Saan ho ba yung Holistic Integrative Care Center na yan? Ang Holistic Integrative Care Center po matatagpuan po sa UG11, Citelan, Pasong Tamo, Condominium sa may Calle Estacion, Makati. Naku, Makati. Ang Oo. lapit pala. No. EDSA. Traffic ko. Pero, di ba, malayo man malapit din pwede din mapuntahan. Meron pa kayong pasayaw-sayaw? Ano ba yung pasayaw-sayaw ninyo doon sa inyong integ? Nakita ko may binigay. Ay, salamat nga ho pala sa inyong binigay po sa akin. Kaya lang, itong nakita ko, ito, gusto to ng asawa ko, glutathione injection. Oo, dahil pampaputi yan eh. Yung inner dance session, ano ho ba yun? Nagsasayaw sa loob? Ganun na parang ini-imagine mo nagsasayaw. Paano ho ba yung ano na yun? Magmula po sa loob, magiging masaya po ang inyong katawan na ilalabas po niya. It's a form of energy medicine po. Talagang medicine siya. Yes, it's a form of energy medicine. Kasi tayo bilang tao, we are body, mind, and spirit. So, we can integrate it. There is an approach po para... Ano, iniinom ho ba yan? O Hindi po. sinasaksak? It's a one session po. Yan. Opo. Ano, pinagsasayaw ka? Ganon? Hindi po, nakahiga lang po tayo and then Tapos? You will feel lighter afterwards. Nakahiga ka lang? Walang gagawin? Wala, May nagsasalita. may nagsasalita may po, motivator, may parang ganyan. may facilitator May po. facilitator. Wala naman humbulong yan. Wala yung mga naman. bulong-bulong, abaiga, wala Wala naman. po, wala. Kaya pagka na ganun pa tayo, yung iba yun pagiging hyper natin, baka masyado nang mataas. Oo nga, ibang klase yan. Well, ma'am, maraming salamat po dun sa part na yan. Pero bukod kay Manny, na-coordinate na din po natin na i-check up na rin po ang isang pasyente na si Minnie Leonidas. Ang diagnosis naman sa kanya, vitamins deficiency at weak blood vessel, especially dun sa kanya daw cerebral part.
Ano po ang lagay nito, Doc Medi, itong kay Mini? Si Mamini po, nung nakita ko po siya, nagkakaroon daw po siya ng mga pananakit sa batok. So nung tinas po natin siya kahapon doon sa center po natin, nakita po natin na may mga konti pong pagbabara doon sa kanyang mga ugat po, especially po dito sa head part. So ano ang gagawin sa kanya, ma'am? Ang gagawin po natin initially po talaga is the diet po ulit. Mapaguhan po ulit natin ng diet. Talagang lifestyle. Opo. Kasi hindi naman po makukuha yan ng tablet-tableta lang. Hindi na kaya ng patapal-tapal. No? Opo. Kailangan po talaga gawin natin yung tamang kailangan gawin. Yan, dapat talaga kumonsulta kay Doc Medi. Yan. So, ako mataas ang uric acid ko. Kukonsulta din ako sa inyo. Maganda po ang cherries for you. Cherries? Yes. Uy, mahilig ako dyan. Yan, very Cherries good po. yung gusto ko Baba po ng yan. uric acid. Tsaka gusto ko din yung mga blueberry. Okay lang ba yun? Hindi. Cherries po talaga. Cherries Pampababa talaga. ng uric acid. Cherries. Yan talaga. Gusto Fresh paborito ko yan. cherries po. Fresh, Hindi po yung yun. sweetened. Yeah. Fresh. Kailangan Fresh cherries. Why na ha? Fresh cherries. Yun na lang. Hindi ko man nakakataba yun. Hindi naman po. Hindi naman. Fruits naman. Pero lang kapag sweetened na siya, kuya. Oo, yan ako. Yung Salamat. nabibili sa garapon. Doc Medi, marami tayong pag-uusapan. Pupuntahan ko kayo sa inyong clinic ha. At gagamitin ko itong natuto akong sumayaw dito. Inner dance session. May photon therapy. Iba pa yun, no? Opo. Tapos iba din integrative medicine consultation. Glutathione injection Hindi ba delikado with yun? vitamin C. Yung glutathione po, Injection. Hindi po. Wala, takot ka lang sa injection. Para kang ako. Ako mas gusto ko na masuntok kaysa mga injection. Doc, maraming salamat po. Maraming Doc Medi. salamat din po. Yeah, si Doc Medi Dodolion, Medical Director po ng Holistic Integrative Care Center, BH. Okay, muli nating balikan ng ilan sa mga serbisyo na naibigay natin sa awa at tulong ng Panginoon. Kasangbahay update muna tayo. Mahirap para sa isang magulang na makita ang kanyang anak na nahihirapan, kaya dalawang ina kahapon ang lumapit sa atin upang idulog ang sakit ng kanilang mga anak. Okay, Ana, anong problema natin, Ana? Ilalapit ko lang po to kasi may luslus po siya. Aha, ilang taon na siya? 3 years old po, bali inborn na po niya. Doc, may re-refer lang po ako sa inyo. Baka pwede pong matignan kung talagang kailangan na itong operahan. Baka po pwede naman nyo kaming matulungan, Doc. Sure, opo. Apo. Tingnan po natin para ma-examine ng maigi po yung bata. Yung pong anak ko may bukol po kasi sa kanang ulo tip. Meron lang ho sana akong ilalapit sa inyo. Nag-umpisa pong naka-observe sila ng bukol sa may ulo. Tapos po ngayon, tuloy-tuloy na lumalaki. Paano po bang maganda doon na check-up? Bukol siya or mass, we usually refer the patients to our oncologist. Sila yung mga specialist doon. And then, since nandun siya sa may head part, so we can also refer the patient to the neurologist. We would like to request si Ma'am na Opo. pupunta siya dito sa amin sa PCMC and then para matulungan namin siya. Labis namang natuwa ang batang si Toy Toy at ang kanyang lola nang ipagkaloob na sa kanila ang pangkabuhayan showcase na bigay ni Past President Erin Tumali ng Rotary Club of Roses. Lola, ang masasabi ko lang po sa inyo ngayon, kung ano man po yung konting na ibigay namin sa inyo, sana naman po mahalin nyo para meron kayong pagkakakitaan sa araw-araw at masuportahan nyo yung mga pangangailangan ng inyong apo. Salamat po sa mga lahat makibigay sa amin. Ng gabi nang gumuho ang isang bahagi ng lupa sa may barangay Gisad, Surong, Purok 3 sa Baguio City. Dahil dito 5 pamilya ang naging biktima ng trahedya. Agad namang nagpaabot ng tulong ang ating programa, katuwang ang Members Church of God International. 5 kilo ng bigas, mga delata, tinapay, biskwit at iba pa ang mga binigay ng grupo sa bawat apektadong pamilya. Gusto ko pong magpasalamat sa nangunguna po kay Brother Daniel Raso. Malaking tulong na po yung pinamahagi nyo sa amin. Hindi po namin maibabalik ito sa pamamaraan na lang po sa dasal na bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat po ng tulong ninyo.
Hindi ko po inaasahan na ganito po. Kayo lang ang kauna-unahan na media with the staff of Brother Eli na tumulong sa amin. So, ako sinasabi ko, in my 9 years na nakaupong barangay captain, ngayon lang ako nadama ng ganitong tulong. Yan, okay. At yan po ilan lamang sa ating mga serbisyong ginagawa. Tuloy-tuloy pa din naman yan. Kasama din natin, of course, ang atin pong mga kaibigan mula po sa Bagong Henerasyon Party List sa pangunan ni Representative Bernadette Herrera. At napakaganda nung ating nagiging tandem sa mga ganitong project. At sana wag niyo kami pagsawaan. Ha? Yes, Kuya. As a matter of fact, kahit nga sana pala na nung nagkabaha kasi yung Bagong Silangan, alam mo naman Yes, yung problema doon talagang Correct, ilang daang pamilya rin ang naperwisyo ng baha. Sana makatayo tayo ng isang magandang diagnostic center na pwedeng puntahan na malaki-laki na under ng Bagong Henerasyon Diagnostic Center. Meron tayong ipapatay yung building pero for 2017 pa, then pwede siguro nating pag-aralan yun, Kuya. Oo, yan talagang ayos yan. Tuloy po ang ating service on the dot. Alright, at 5:40 meron po ulit tayong isang dating drug addict. Tawagin na lang ho natin siya sa pangalang Mario. Ito ho ang kanya namang istorya, ito 5 years na siyang huminto. 5 years na siyang huminto. Kaya lang, nagulat na din siya nung kinatok daw siya kahapon ng mga pulis. At sinabi na kasama siya dun sa mga listahan ng mga drug users, yung pangalan niya. Kaya parang kasi alam niya, wala na, clean na siya kumbaga dahil 5 years na siyang hindi gumagamit, tumigil na siya, kumbaga nagbago na. Kaya lang nakatok siya at sabi sa kanya, oy, Mario, kailangan mong sumuko dahil ikaw ay kasama sa listahan ng mga drug users. Kasi parang hindi nga na-update kasi yung listahan, parang mula noon, yun pa rin yun, padagdag lang ng padagdag. Oo, hindi naman alam na i-monitor kung ano ba nangyari na doon sa mga dating gumagamit na yon. Si Mario, magandang araw sa iyo, Mario. Teka, dito tayo. Yan, sige. Mario. Magandang araw po, Kuya Daniel. Bakit sa akin ka lumapit? Ayaw mo rin mapatay? Opo. Ha? Opo. Okay. Takot kang wala ka naman baril? Wala po. Gaano katagal ka nang hindi talaga gumagamit? Yung totoo? Halos maglilimang taon na po. Halos maglilimang taon na. Nagbago ka na talaga? Opo. Okay. Ano ba ginagamit mo dati? Marijuana po. Tapos nung magkaroon ng shabu rin po. Nagshabu ka. Pero mabutit na ipatigil mo na yan. Talagang totally 5 years ago, hininto mo na siya. Opo. Kaya lang, kinatok ka. At nakasama pa din yung pangalan mo sa listahan ng mga users dati. Opo, nagulat nga po ako kahapon dahil pinuntahan ako ng mga Police. na pinapasuko ako. Hindi ka naman nagtutulak. Hindi po. Sumagot ka sa akin ng totoo, ha? Tutulak kita. So hindi ka nagtutulak. Hindi po, Kuya Daniel. Okay, sige. So gusto mo nang gawin naman yung sinabi sa'yo dahil wala ka namang ipangangamba, unang-una, dahil ikaw ay 5 taon nang hindi gumagamit. Kaya lang gusto mo ma-i-update yan at matulungan ka namin na sumuko dahil sinabihan ka sumuko ka. Opo, Kuya Daniel. Nagtataka nga po kung anong isusuko ko po Pero sinabi mo doon sa mga police na 5 years ka ng clean. Opo. Tapos hindi na sabihin, sige magpa-drug test, walang... Sinabi ko nga po sa police na kung gusto niyo, sir, magpapa-drug test po ako kung talagang gagastos. Sabi po niya, kahit negative, kaya kung nagtutulak ka naman kanya. Ganun po ba? Hindi na po ako umimik. Pero hindi ka nagtutulak? Hindi po. All right. Sige ha. At para malabang natin, co-coordinate natin. Kasama natin ho ngayon sa linya si Police Superintendent Luisito Bolivar ng Police Community Relations Group. At nasa Camp Crame. Okay, magandang hapon po, sir.
Magandang hapon din po. Opo, si Kuya Daniel Rason po ito. Kasama ko si Congresswoman Bernadette Herrera dito po sa serbisyong kasambahay ng Radyo La Verdad at ng UNTV. Sir, kami ho ay may ilalapit sana ulit sa inyo dyan sa PCRG kasi ho kayo ang aming laging nilalapitan sa pangunguna din ni General Gilbert Cruz. At ito ho kasi na lumapit sa atin ngayon, 5 years na daw po siyang hindi gumagamit, tumigil na po siya sa paggamit. Kaya nga malakas naman ang loob niya na sabi niya, kung gusto po niyo magpapadrug test ako dahil 5 years na talaga akong tumigil. Kinatok daw ho din siya ng ating mga kasamahan na pulis at pinapasuko nga po siya. So ngayon ho ay lumapit siya sa amin dahil gusto po niya na matulungan namin siya na ilapit sa inyo at maklear din naman yung kanyang kalagayan Superintendent Luisito Bolivar, sir. Opo sir, kung ganyan po ang sitwasyon ay welcome po siya na sumuko sa PCRG at atin pong i-endorse siya doon sa nakakasakop na lugar at ma-assure po ang kanyang Yan. safety. Well documented po pa. Okay. Natin siya. Okay, sir. Papa-endorse po namin sa inyo, ha? Bahala na ho kayo, ha? Siguraduhin lang po natin, sir. Hindi ho siya manlalaban, ho? Opo, sigurado po yun. Apo. Kasi ito ho ay nangako sa akin, hindi ho siya talaga lalaban dahil clear na naman ho siya, ho? Kaya po, hindi ho ito mga agaw ng baril, sir, ha? Opo, sir. Apo. Yan. Mabuti po yung maliwanag, sir, ha? Opo, sir. Apo. Yan. Naku, alam nyo naman tayo ho'y kakasangga ng PCRG, sir, ha? Okay, sir? Opo, sir. Salamat po. Maraming salamat, sir. Apo. Kasama din ho natin sa phone si Police Superintendent West Raimundo Obinque, ang Director po ng Tarlac Provincial Police Office. Magandang hapon po, sir. Kuyang Daniel, si Ma'am Bernadette at kay kasamang Bolivar at sa inyong mga libo-libong taga-subaybay. Magandang hapon po, Kuya Daniel. Opo, sir. Narinig niyo siguro yung usapan namin ni Superintendent Bolivar at tayo naman ho ay mga kasangga ho tayo ng PCRG at ng atin pong Philippine National Police at katuwang niyo po kami dito ho sa ginagawa ninyong campaign. Kaya ito hong lumapit sa atin ay gusto namin sanang i-endorso sa inyo kasi 5 years na naman ho siyang hindi gumagamit pero apparently nasa listahan po siya ng mga users. Siya naman sabi niya willing naman siya din na magpa-drug test kaya lang sinabihan daw siya ng mga pulis natin na sumuko. Kaya ho sa amin naman lumapit dahil syempre ho medyo kinakabahan din siya sa kanyang safety. Superintendent Obinque, pwede niyo po ba kaming matulungan, sir? Yes, Kuya Daniel, naintindihan ko po yung predicament ng ating taga-subaybay. Actually po, aking ikinagagalak kung siya ay nagbagong buhay na 5 years ago. Actually, Kuya Daniel, hindi incontestable po yun pag claim niya na huminto na siya. Opo. Pero part po ng kasi ngayon, Kuya Daniel, yung pinaikting namin na pagkatok sa mga bahay, baka yung pangalan po niya ay nasa listahan pa. Opo. So ganun pa man, Kuya Daniel, bilang acting provincial director ng Tarlac, ikinagagalak ko na siya ay matulungan. Opo. Kung mamarapatin niyo po, Kuya Daniel, pagsabihan yung tao at puntahan niya ako dito mismo sa kampo. Alam po ni kasamang Brian kung saan ako mapuntahan. Opo, at pasamahan niyo sa kanya at buong loob kong tutulungan kung paano siya makakaahon dyan sa problema ang kanyang kinasangkutan ngayon. Yes, sir. And we will do that po. At kaya po kami din ay napatawag sa inyo para po makapag-coordinate at masiguro din po namin na hindi ho ito manlalaban si Mario. Ha, sir? Ha? Okay po. Yes, Kuya Daniel. Okay. Salamat. Niyo po. Salamat po, Superintendent Obinque. Yes, wala po kami. Dakala, salamat po kayo. Nepo. Yan. Umayapag at panapon. And of course, kay Superintendent Bolivar. Sir, salamat po ulit sa inyo sa mga taga-PCRG, sir. Yan. Okay. Dakala, salamat. Ayan Mario. Tulungan ka namin at sisiguraduhin namin na hindi ka naman malagay sa alanganin.
Ha? Maraming salamat po Kuya Daniel. Oh, so kampante ka lang, ha? At easy, relax. Pero ang galing nga niya, kuya, mahirap yung kusang tumitigil, ha? Oo, kasi talagang determinasyon. Alam mo, dati nagsigarilyo ako from third year high school hanggang gumraduate ako ng college. Pero nung tumigil ako ng sigarilyo, dahil sabi ni Brother Eli, hindi maganda yan sa katawan at dapat yan ay itigil. Hindi yan gawain ng isang Kristiyano. Cold turkey. Tumigil ako from 1987 up to now. Awa ng Diyos, walang lingon likod. Talagang will lang yun. Oo, kaya hindi pwede yung kasi dapat siyang cold turkey. Ang hindi na lang nakakatigil sa pagsisigarilyo, si Joseph Miranda at saka si Jack Malyari. Si Bong Etorma tumigil na ewan ko ba kung bakit di pa tumitigil itong mga to mag-sigarilyo. Ala naman makakuha ang maganda sa pagsisigarilyo. Alam ko 4:30 to 5:45. 5:50 na daw. Sinesenyasa na ako. Salamat Mario, ha? Okay. Maraming salamat po Kuya Daniel. Salamat BH. Hanggang dito po muna ang ating programa. Samahan nyo kaming muli bukas kung loloobin ng Diyos, 4:30 to 5:45 p.m. Ako po si Bernadette Herrera D. At abangan bukas ay bibigyan ho nating aksyon ng mga mensaheng pinadala sa atin sa Facebook. Remind ko lamang po, ang doktor na makakasama natin bukas kung loloobin ng Panginoon, si Dr. Ramon D. Ragos, isa pong neurologist surgeon. Bago po magsimula ang aming programa ay nandito na siya at mag-aantabay. Pwede po kayong sumadya dito at kumonsulta o pwede rin kayong tumawag sa ating pong telepono. Ating home action center ay bukas from 8 to 5 in the afternoon dito po sa UNTV building. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong sa mabuting pagkakataon na muling makapag-abot ng tulong sa ating mga kapwa-tao. Ngunit kaya ho na aming sinasabi, hindi po sa amin ang karangalan. Tayo po yung mga maliit na kasangkapan lamang upang makarating ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa ating mga kapwa-tao. At lagi naming sasabihin, ang karangalan po at ang kapurihan ay mananatiling sa Diyos na lumana. Hayaan niyo po na kayo aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay, dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Susunod na po ang balita with Attorney Reggie and Angela. Si Monica naman ang wala. Oo. Papalitan lang kayo, ha? Hi, Kuya. Di May ba? important job interview yata si Monica. Talaga, may job interview Hindi, joke siya. lang So, po. lilipat na. Joke lang, Kuya. Anong channel? Loko-loko to si Tony. Pwede, di ba? Pwede. Basta't magkapasabi lang kayo. Okay lang. Basta't walang kaliwaan sa ating pagmamahalan. Di ba? Bawal lang naman bangka sa Dalawang ilog. di ba? Pwede rin naman dalawang dagat. Well, Attorney Reg and Angela, take it away para sa Ito ang Balita.